Sa isang malayong baryo sa norte, naninirahan si Lira, isang dalagang 19 na taong gulang. Payak lamang ang kanyang pamumuhay kasama ang kanyang lola na si Aling Rosa, na siyang nag-aruga at nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Bata pa lamang si Lira ay nasanay na siya sa hirap ng buhay, gumigising ng maaga upang tumulong sa bukid, nagdidilig ng mga gulay at nagbabantay ng kanilang maliit na tindahan sa palengke tuwing araw ng linggo. Lira anak, gising na, may 3 bayong ng gulay tayong dadalhin sa palengke ngayon. Tawag ng kanyang lola mula sa kusina habang inihahanda ang kape. Bumangon si Lira, suot pa ang lumang duster na kupas na sa dami ng laba. Opo, lola, sandali lang at susunod na po ako. Ramdaman niya ang antok at pagod mula sa kahapon, pinilit niyang maging masigla. Habang naglalakad silang maglola sa makipot na daan patungong palengke, madalas nilang pag-usapan ang mga pangarap. Lola, kapag nakatapos po ako ng kolehiyo, sisikapin kong makahanap ng trabaho sa Maynila, hindi na po kayo magbubuhat ng mabibigat, sabi ni Lira habang nakatingin sa abot tanaw. Ngumiti si Aling Rosa, bakas ang pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Kung anuman ang marating mo, apo, huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo. Hindi sukatan ng tagumpay ang yaman kundi ang kabutihang loob. Sa eskwela, kilala si Lira bilang masipag na estudyante. Hindi man siya kasing kinang ng iba sa pananamit, lagi naman siyang nangunguna sa klase. Kadalasan ay lumalapit sa kanya ang mga kaklase para magpaturo sa matematika o Ingles. Lira, pwedeng tulungan mo ako dito sa assignment? Tanong ng kaibigan niyang si Nena. Ngiti lamang ang sagot ni Lira. Sabay sabing, sige, tara, gawin natin. Kahit kulang ang oras niya, hindi niya kayang tumanggi, lalo na kung makakatulong siya. Naging mahalaga sa kanya ang bawat sentimo. Kapag natapos na ang klase, diretso siya sa pagtitinda ng kakanin at gulay upang may dagdag pambili ng libro at bayad sa matrikula. Minsan, kahit masakit ang katawan mula sa maghapong gawain, nangingiti siya habang iniisip na unti-unti niyang natutupad ang pangarap. Lira, bakit hindi ka na lang dito sa atin maghanap ng trabaho pagkatapos ng kolehiyo? Ang dami namang pwede dito sa bayan, tanong ni Nena minsang sabay silang umuwi. Umiling si Lira. Gusto kong subukan sa Maynila. Hindi dahil gusto kong umalis dito, kundi dahil gusto kong mas maiahon si Lola. Alam mo yon? Yung hindi na siya magpupuyat sa gabi, kakaisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Lumipas ang mga taon, natapos ni Lira ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa tulong ng mapinding pagsisikap, nakapagtapos siya ng kursong Business Administration sa isang maliit na kolehiyo sa bayan. Simple lamang ang seremonya ng pagtatapos, ngunit para kay Lira, napakalaking tagumpay na nito. Pag-uwi nila mula sa graduation, nakaupo silang maglola sa kanilang balkonahe. May hawak na lumang sobre si Aling Rosa. Ito, apo, inipon ko mula sa kita natin sa palengke at konting tulong mula sa mga kamag-anak. Hindi ito ngalakihan, pero sapat na para makapagsimula ka sa Maynila. Naluha si Lira habang inaabot ang sobre. Lola, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Pero nangangako po ako, gagawin ko ang lahat para mapagaan ang buhay ninyo. Ang tanging hiling ko lang, apo, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili at lagi kang magdasal. Sagot ng matanda habang pinapahid ang luha ng apo. Kinabukasan, nagsimula na si Lira sa kanyang unang hakbang papunta sa mas malaking mundo. Habang nakasakay siya sa lumang bus patungong lungsod, hawak-hawak niya ang maliit na bag na puno ng damit at ang sobre ng kanyang lola. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga bundok at palayan na matagal nang naging saksi sa kanyang buhay. Babalikan ko kayo, bulong niya sa sarili. At pagbalik ko, hindi na tayo maghihirap. Sa pag-alis niya ng baryo, ramdam ang bigat ng pananabik at pangamba. Ngunit daladala niya ang pinakamahalagang aral mula sa kanyang lola, na kahit gaano kahirap ang buhay, walang imposibleng makamtan kung may tiyaga at kabutihang loob. Ang batang sanay sa pawis at putik ng buhid ay magsisimulang harapin ang hamon ng Maynila. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya doon. Ngunit handa siyang sumabak sa laban, dala ang pangarap na maiahon ang kanyang lola
at makamit ang mas maliwanag na kinabukasan. Sa sandaling yon, nagsimula ang kwento ng isang probinsyanang handang magpatuloy sa landas ng sakripisyo at pag-asa na hindi niya alam ay magdadala sa kanya sa isang kapalarang higop pa sa kanyang inaasahan. Mainit ang hangin nang bumaba si Lyra mula sa bus terminal sa Maynila. Ang mga busina ng jeep, sigawan ng mga nag-aalok ng pamasahe at walang tigil na yabag ng mga tao sa paligid ay nakalilito para sa isang tulad niyang galing probinsya. Hinila niya ng mahigpit ang kanyang maliit na bag at tumitig sa mataas na gusali na tila gustong ipaalala sa kanya na malayo na siya sa katahimikan ng baryo. Diyos ko po, ang gulo pala dito. Mahina niyang sambit, napapahigpit ang hawak sa kanyang bag. Nagtuloy siya sa maliit na boarding house na nirekomenda ng pinsan ng kanilang kapitbahay. Pagpasok niya roon, sinalubong siya ng may-ari na si Aling Tasing. "Ikaw ba si Lyra?" "O siya, heto ang kwarto mo. Maliit lang yan ha, pero mura na. 100 piso kada araw kasama ng tubig at kuryente." Napatingin siya sa loob ng silid. May kutson sa sahig, isang lumang bentilador at maliit na lamesa. "Ayos na po ito, Aling Tasing. Maraming salamat." Kahit payak at masikip, para kay Lyra, isa na itong malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap. Kinabukasan, sinamahan siya ng kakilala niyang probinsyana rin, si Ira, upang mag-apply ng trabaho. Magkasama silang naglakad sa EDSA, pinagmamasdan ang napakaraming taong nagmamadali. "Lyra, sanay ka rin dito. Dito mabilis ang lahat. Kailangan mong matutong makisabay," wika ni Ira habang sumisiksik sila sa dami ng tao. "Oo nga, Ira, parang lahat sila may pupuntahan. Sa atin kasi, kahit nagmamadali, hindi ganito kabigat ang takbo ng araw," sagot niya, napapailing. Nagpunta sila sa ilang kumpanya at nagsumite ng resume. Ngunit sa bawat interview, ramdam ni Lyra ang kakaibang tingin ng mga HR officer. "So you're from Ilocos?" tanong ng isa. Nakakunot ang noo habang tinitingnan ang kanyang simpleng damit. "Opo, galing po akong probinsya, pero mabilis po akong matuto at..." Hindi pa man siya natatapos, napansin na niyang bumaba ang tono ng kausap. "Okay, we'll just call you if we need you," malamig na sagot ng HR bago siya palayasin sa opisina. Paglabas nila ni Ira, napabuntong hininga si Lyra. Parang wala silang tiwala sa akin dahil probinsyana ako. Hinawakan siya ni Ira sa balikat. "Ganun talaga minsan, pero huwag kang susuko. May tamang kumpanya para sa'yo." Lumipas ang ilang linggo, halos araw-araw ay umiikot sila ni Ira sa iba't ibang gusali para mag-apply. Dumating sa punto na halos maubos na ang ipon niya. Ang maliit na sobre na iniapot ni Lola Rosa ay mabilis na nauubos sa pamasahe at pagkain. Sa boarding house, madalas ay pinapay at kape na lamang ang kanyang hapunan. Isang gabi, naupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang litrato ng kanyang lola. "Lola, parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap pala dito. Baka tama si Nena, dapat doon na lang ako naghanap ng trabaho." Ngunit naalala niya ang pangako niya sa lola na gagawin ang lahat para maiangat sila. Pinunasan niya ang luha at tumingin sa kisame. Hindi ako pwedeng sumuko. Bukas, susubukan ko ulit." Dumating ang araw na tila binasbasan ang kanyang panalangin. Isang hapon, natanggap siya ng tawag mula sa isang kilalang kumpanya na may malalaking gusali sa Ortigas. "Good afternoon, Miss Lyra. We've reviewed your application. Can you come for an interview tomorrow?" Halos mabitiwan niya ang hawak na cellphone sa tuwa. Opo, makakarating po ako. Maraming salamat po." Kinabukasan, nagsuot siya ng pinakamaayos niyang puting blouse at itim na palda na hiniram pa niya kay Ira. Nakaipit ang kanyang buhok at simple lang ang kolorete sa mukha. Sa pagpasok niya sa lobby ng kumpanya, napahanga siya sa mga chandelier at marmol na sahig. "Ang ganda naman dito," bulong niya habang nakatitig sa paligid. Pinapasok siya ng receptionist at sumailalim sa panel interview. Hindi niya maikubli ang kaba, ngunit sinikap niyang sagutin ang bawat tanong ng maayos. "I may not have big experience yet, pero handa po aking magsikap at matuto. Marunong po akong makinig at tumanggap ng kritisismo," sabi niya ng buong tapang.
Nagkatinginan ang mga panelist. Isa sa kanila ang ngumiti at nagbigay ng tipik na tango. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap siya ng tawag. "Congratulations, Miss Lira. You are hired as an office assistant." Kumalon sa tuwa si Lira sa loob ng kanyang kwarto at niyakap ang litratong dala niya. "Lola, natanggap ako!" Agad siyang nagbalita kay Ira. "Lira, ang galing mo. Sabi ko sa'yo may darating din para sa'yo. Diyan ka magsisimula." Sabi ni Ira habang niyayakap siya. Ngunit kahit puno ng tuwa si Lira, hindi niya maikubli ang kaba. Alam niyang sa pagpasok sa malaking kumpanya, ibang klaseng hamon ang kanyang haharapin. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang mundong kanyang tinahak ay magiging saksi sa kanyang pakikipaglaban, hindi lang para sa kanyang pangarap, kundi pati na rin para sa kanyang dangal bilang isang tao. Sa kabila ng pangungutya at diskriminasyon na naranasan sa unang mga interview, ang kanyang pagkapursige at tiwala sa sarili ang nagdala sa kanya rito. Ngunit hindi niya alam na ang mga pagsubok na darating ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang probinsya ng dati nakatingala lamang sa malalaking gusali ay magsisimula ng umakyat sa hagdan ng buhay, kahit pamabato at uno ng paghamak ang daan. Maagang gumising si Lira sa araw ng kanyang unang pasok. Halos hindi siya nakatulog sa kaba at pananabik. Isinuot niya muli ang puting blouse at itim na palda na hiniram kay Ira. Maingat na inipit ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting pulbos upang hindi mahalata ang puyat. Bago siya lumabas, humarap siya sa salamin at mahina niyang sinabi sa sarili, "Kaya mo to, Lira. Para kay Lola at sa pangarap ninyo." Pagdating niya sa labi ng kumpanya, muli siyang namangha sa laki at ganda ng gusali. Ang marmol na sahig ay kumikislap at ang malalaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng lungsod. May mga empleyadong abala sa paglalakad, nakasuot ng mga mamahaling suit at naka-heels na sapatos. Pakiramdam ni Lira ay napakaliit na sa kanilang lahat, ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. Lumapit siya sa receptionist. "Good morning po. Ako po si Lira, bagong office assistant." Ngumiti ang receptionist at pinawag ang HR representative. "Oh, ikaw pala si Lira. Halika, ipapakilala kita sa iba." Dinala siya ng HR sa opisina at isa-isa siyang ipinakilala sa bawat departamento. May ilan na tipid lang ang ngiti at parang hindi interesado, habang iba naman ay nagtanong tungkol sa kanyang pinagmulan. "Probinsya ka pa galing?" tanong ng isang empleyadong babae. Bahagyang nakataas ang kilay. Tumango lang si Lira at numiti. "Opo, galing po ako sa norte." Nang makarating sila sa huling departamento, ipinakilala siya sa manager ng kanilang team, si Carlo. Si Carlo ay nasa mid-30s, nakasuot ng mamahaling suit at may hawak na mamahaling ballpen. Nakaarko ang kilay nito at agad siyang sinipat mula ulo hanggang paa. "Ah, so ikaw pala ang bagong assistant?" Malamig na sabi ni Carlo. "Mukha kang hindi sanay sa ganitong lugar. Siguraduhin mong hindi ka magiging pabigat." Medyo namula si Lira sa sinabi nito, ngunit agad siyang ngumiti. "Opo sir, gagawin ko po ang lahat para makatulong." Napailing si Carlo at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga papel, tila ba hindi na interesado sa presensya niya. Sa unang oras ng trabaho, pinaupo siya ng HR sa kanyang mesa. Ang mesa niya ay nasa pinakadulo, malapit sa mga filing cabinet. Wala itong dekorasyon, isang lumang computer lang ang nakapatong. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, nilapitan siya ng isang lalaki. "Hi, ako nga pala si Miguel. Dito rin ako sa department na to. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Ngumiti si Lira. "Salamat Miguel, medyo kinakabahan ako, pero sisikapin kong makasabay. Huwag kang mag-alala, mabilis ka ring matututo. Huwag mo na lang pansinin si Carlo. Talagang ganyan yon," bulong ni Miguel. Pagbalik ni Carlo, bigla siyang nagsalita ng malakas. "Lira, halika nga rito." Agad namang lumapit si Lira. "Opo sir." Tinuro ni Carlo ang isang tambak na dokumento. "I-file mo lahat yan ngayong araw at siguraduhin mong walang mali, kasi ayokong masayang ang oras ko sa kakakorekta sa isang baguhan." "Opo sir," mahina niyang sagot. Pinilit niyang ngumiti kahit ramdam ang tensyon. Habang inisa-isa niya ang mga papel,
naramdaman niya ang mga pingin ng ibang empleyado. May ilan na nagsusulyapan at nagbubulungan. Kaya ba niya yan? Probinsyana lang siya, bulong ng isa. Ngunit hindi pinansin ni Lira ang mga usapan. Sa isip niya, hindi ako pwedeng matalo ng kaba. Kailangan kong ipakita na kaya ko. Makalipas ang ilang oras, dumating ang oras ng tanghalian. Inaya siya ni Ira na kumain sa kafeterya ng kumpanya. Habang kumakain sila, napansin niyang nakatingin sa kanya ang ilan. Tila sinusuri ang bawat kilos niya. Ira, parang naiilang sila sa akin. Bulong niya. Normal lang yan, Lira. Bagong salta ka kasi, pero huwag kang mag-alala. Makikilala ka rin nila. Bumalik sila sa opisina at muli siyang tinawag ni Carlo. Lira, kumuha ka nga ng kape sa pantry. Yung mainit at matapang ha? Nagmadali siyang pumunta sa pantry at inihanda ang kape. Pagbalik niya, ibinaba ito ni Carlo nang walang pasasalamat. Masarap ba talaga to? O gaya ka rin ng iba? Palpak? Saglit na nanahimik si Lira at pinilit ngumiti. Sana pong magustuhan ninyo, sir. Tumingin si Miguel mula sa kanyang mesa, nakakunot ang noo sa inasal ng manager. Ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang hindi niya pwedeng kontrahin ang boss. Pagkatapos ng trabaho, naglakad si Lira palabas ng gusali. Napahinto siya sandali at tumingin sa mataas na building na pinapasukan niya. Sa isip niya, ito na ang simula. Kahit gaano kahirap, hindi ako susuko. Umuwi siya sa kanyang maliit na kwarto sa boarding house. Humiga siya sa kutson, napapikit at naalala ang mga salita ng kanyang lola. Huwag kang mawalan tiwala sa sarili. Lagi kang magdasal. Nakangiti siyang natulog kahit may pagod at kaba. Dahil alam niyang natupad na ang isa sa pinakamalaking hakbang ng kanyang buhay, ang makapasok sa isang malaking kumpanya. Ngunit hindi niya alam na ang mundong kanyang tinatapakan ay puno ng pagsubok at ang taong unang nagpakita ng paghamak sa kanya ay magiging malaking balakid sa kanyang paglalakbay. Makalipas lamang ang ilang araw mula nang magsimula si Lira, unti-unti na niyang naramdaman ang bigat ng trabaho at masamang pagtrato ni Carlo. Habang ang ibang bagong empleyado ay ginagabayan at inuturuan, siya ay tila ginagawang katulong ng kanilang manager. Isang umaga, abala ang lahat sa kanilang mesa, nagtatype ng kani-kanilang mga report. Tahimik lang si Lira habang inaayos ang mga folder na ipinag-utos sa kanya ni Carlo. Biglang tumayo si Carlo mula sa kanyang swivel chair at malakas na nagsalita. Hoy Lira, anong ginagawa mo riyan? Ang bagal mo namang kumilos, para kang hindi sanay magtrabaho. Natigilan ang buong departamento. Ang ilan ay pasimpleng nagtitinginan, habang ang iba'y napapailing na lamang. Ramdam ni Lira ang init ng dugo sa kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang humiti. Pasensya na po sir, bibilisan ko po. Ngunit hindi doon nagtapos si Carlo. Lumapit ito sa kanya, may hawak na mop. Kung hindi ka marunong mag-file, baka mas bagay ka na lang sa gawaing bahay. O sige nga, linisin mo ang sahig dito sa harap ng lahat. Napalunok si Lira. Sir, hindi po ba trabaho ng janitor yan? Mahina niyang tugon. Hindi ka ba marunong sumunod? Sigaw ni Carlo, sabay abot ng mop sa kanya. Ang mga kasamahan niya ay nagsimulang magbulungan at may ilan pang nagtakip ng bibig para hindi mahalata ang pagtawa. Walang nagawa si Lira kundi tanggapin ang mop. Mabigat ang pakiramdam niya habang inilalagay ang mop sa sahig, ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang mga paanas na salita. Probinsyana kasi, akala niya madali lang dito. Baka nga mas bagay siya maglinis kaysa mag-opisina. Huwag niyo siyang pansinin. Hindi rin magtatagal yan dito. Halos maluha si Lira, ngunit inalala niya ang mukha ng kanyang lola. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili. Ang mga salitang iyon ang nagpigil sa kanyang mga luha na tuluyang bumagsak. Maya-maya, lumapit si Miguel. Pasimpleng nagsalita habang kunyari may tinitingnan sa papel. Lira, huwag mong damdamin yan. Talagang ganyan si Carlo sa mga baguhan. Basta tapusin mo na lang ngayon. Nagpatuloy siya sa paglilinis kahit ramdam ang habdi ng kahihiyan. Nang matapos, ibinalik niya ang mop sa gilid. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang mga papel na nakalatag sa kanyang mesa.
at nagpa siyang hindi niya hahayaang masira ng isang tao ang kanyang pangarap. Pagdating ng tanghalian, inaya siya ni Ira sa cafeteria. Pag-upo nila, hindi nakatiis si Ira. "Lira, bakit mo hinayaan si Carlo? Wala siyang karapatang ipahiya ka ng ganyan." Umiling si Lira, mahina ang tinig. "Kung papatulan ko siya, baka lalo lang lumala. Mas pipiliin ko na lang magtimpi. Darating din ang araw na mapapatunayan ko ang sarili ko." Napailing si Ira, pero hinawakan niya ang kamay ni Lira. "Sige, pero wag mong kalimutang may mga taong kakampi ka. Hindi ka nag-iisa." Kinahapunan, habang inaayos niya ang mga dokumentong inutos ni Carlo, lumapit muli ang manager. "Mabuti naman at natuto kang sumunod. Tandaan mo, Lira, kung gusto mong manatili dito, dapat alam mo ang lugar mo. At sa ngayon, ang lugar mo ay nasa pinakailalim." Nagningit si Miguel na narinig ang sinabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na sinenyasan siya ni Lira na wag nang makialam. Pinili niyang manatiling tahimik. Alam niyang hindi siya mananalo kung sasagot siya ngayon. Pag-uwi niya sa boarding house, hindi napigilan ni Lira ang pagluha. Umupo siya sa kama, yakap-yakap ang unan. "Lola, ang hirap po. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa." Ngunit sa sumunod na sandali, pinunasan niya ang kanyang luha. "Pero nangako ako sa inyo, hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang masira ng kahit sino ang pangarap ko." Kinabukasan, bumalik siya sa opisina nang may bagong lakas ng loob. Kahit anong utos pa ang ibigay ni Carlo, gagawin niya ito ng buong tiyaga. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil siya ay matibay. Alam niyang isang araw, ang kahihiyan na ipinataw sa kanya ay magiging dahilan para lalo siyang magsikap at ipakita sa lahat na hindi siya basta-bastang mapapabagsak. At doon nagsimula ang unang hamon sa kanyang paglalakbay. Isang hamon na magpapatibay sa kanyang loob at magsisilbing paalala na ang bawat dagok ay hagdang dapat akyatin, hindi pader na magpapahinto sa kanya. Mula nang mangyari ang insidenteng pinapamop siya ni Carlo sa harap ng lahat, naging mas mahirap para kay Lira ang bawat araw sa opisina. Pakiramdam niya, bawat hakbang na kanyang ginagawa ay sinusuri ng lahat ng mata. May ilan sa kanyang mga kasamahan na tila ba nagagalak sa tuwing siya'y napapahiya, subalit mayroon ding iilang tahimik na naaawa. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang magpadala sa kahihiyan. Bagkus, pinilit niyang tapusin ang bawat gawain na nakatalaga sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga folders sa filing cabinet, lumapit si Ira na galing sa kabilang departamento. "Lira," bulong nito, "nakita ko kung paano ka pinahiya kahapon. Hindi tama ang ginagawa ni Carlo. Pero gusto kong malaman mong nandito lang ako para sa'yo." Napatingin si Lira at napangiti kahit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. "Salamat, Ira. Kung wala ka siguro, bata sumuko na ako. Minsan, parang gusto ko na lang bumalik sa probinsya." "Hindi, Lira. Hindi ka dapat sumuko. Nandito ka para tuparin ang pangarap mo. Huwag mong hayaan na sirain yan ng isang tao lang." Sagot ni Ira, sabay haplos sa kanyang balikat. Habang sila'y nag-uusap, napansin nilang papalapit si Miguel. May hawak itong ilang dokumento at tila ba nagkunwaring abala para hindi mahalata na gusto nitong lumapit kay Lira. "Lira, ito yung mga files na dapat ayusin. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan para matapos agad." Nabigla si Lira. Hindi niya akalain na may lalaki ring bukas palad na tatayo sa kanyang tabi. "Salamat, Miguel, pero baka mapansin tayo ni Carlo." Ngumiti si Miguel. "Hayaan mo siya. Ang importante, matapos natin ito ng maayos. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Kaya kung kaya kong makabawas kahit kaunti, gagawin ko." Mula noon, naging tahimik na kakampi niya sina Ira at Miguel. Sa tuwing pinapahirapan siya ni Carlo, palihim siyang inaalo ni Ira at si Miguel naman ay nakikitulong sa kanyang trabaho. May mga pagkakataon pang si Miguel ang sumasalo ng mga mas mahihirap na gawain upang hindi mapagod si Lira. Ngunit hindi nakaligtas sa iba ang kanilang pagiging malapit. May mga tsismis na agad kumalat sa opisina. "Uy, tingnan niyo si Lira. Laging kasama si Miguel. Baka naman ginagamit niya para magtagal dito." Bulong ng isang empleyado.
hindi na ako magtataka. Probinsyana na nga, baka umaasa lang sa ipa para magtagumpay. Dagdag pa ng isa. Narinig ni Lira ang mga bulungang iyon at mas lalo siyang nasaktan. Ngunit nang makita niyang palihim na nagbigay ng thumbs up si Miguel mula sa kanyang mesa, parang nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sa isip niya, hindi lahat ng tao dito laban sa akin. Mayroon pa ring naniniwala na kaya ko. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, nagkasabay sina Lira, Ira at Miguel sa pag-uwi. Nagpasya silang kumain muna sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Sa gitna ng pagkain ng adobo at pritong isda, nagkaroon sila ng masinsinang usapan. Alam nyo, sabi ni Lira, hindi ko talaga alam kung saan ko kinukuha ang lakas para bumangon araw-araw. Pero siguro dahil nandyan kayo. Mumiti si Ira. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo Lira, lahat tayo may laban dito sa lungsod. Ikaw lang ang nakikita nilang target kasi bago ka. Pero huwag mong isipin na ikaw lang ang nahihirapan. Sumabat si Miguel. Tama si Ira. At saka, hindi lahat ng tao rito masama. Marami ring tahimik na humahanga sa'yo dahil kahit anong ipagawa sa'yo, hindi ka nagrereklamo. Sa totoo lang, marami kang pinatutunayan. Napaluha si Lira at agad itong pinunasan. Pasensya na. Nagiging emosyonal ako. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko pasasalamatan ang suporta ninyo. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Miguel. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang pagiging totoo sa sarili mo. Lahat ng ito may katapusan din. Mula noon, naging mas magaan ang bawat araw ni Lira sa kumpanya. Oo, hindi tumigil si Carlo sa pangmamaliit at pananakot. Ngunit, sa tuwing nararamdaman niya ang bigat ng mundo, naroon sina Ira at Miguel upang ipaalala na may halaga siya. Minsan, matapos siyang utusan ni Carlo na magdala ng mabibigat na kahon sa kabilang departamento, agad siyang sinabayan ni Miguel. Ako na ang bubuhat ng kalahati, sabi nito. Hindi Miguel, nakakahiya naman, pagtutol ni Lira. Wala kang dapat ikahiya. Hindi naman masama ang tumanggap ng tulong, tugon ni Miguel, sabay ngiti. Sa kabila ng pang-aapi at chismis na nagkalat sa opisina, unti-unting nakikita ni Lira na hindi lahat ay laban sa kanya. May mga taong handang tumindig sa kanyang tabi at iyon ang nagsilbing liwanag sa madilim niyang mga araw. At sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang paniniwala na balang araw, ang lahat ng paghamak at pangungutya ay mapapalitan ng paggalang at pagkilala. Ngunit sa ngayon, sapat na may 2 tao na naniniwala sa kanya. At iyon ang nagsilbing lakas upang ipagpatuloy ang laban. Lumipas ang ilang linggo at sa halip na gumaan ang pakiramdam ni Lira sa opisina, lalo lamang itong bumigat. Parang sinadya ni Carlo na gawing personal na misyon ang pagpapahirap sa kanya. Halos araw-araw, may bago itong pakulo upang ipahiya siya sa harap ng lahat. Tang mga kasamahan niya na dati nanonood lang ay tila nasanay na sa eksenang iyon at ang iba pa aliw na aliw sa tuwing napapahiya siya. Isang umaga, abala ang lahat sa paghahanda para sa meeting kasama ang mga board members. Dumating si Carlo na nakangisi at agad niyang tinawag si Lira. Hoy Lira! Kumuha ka nga ng mop at punasan mo itong sahig bago dumating ang mga bisita. Baka madumihan ang sapatos nila. Natigilan si Lira. Nanginginig ang kamay habang nakatingin sa kanya. Sir, hindi po ba trabaho iyon ng janitor? Nandito po ako para tumulong sa office works. Napangisi si Carlo, sabay sulyap sa mga empleyado. Narinig niyo ba yun? Umaalala si Lira? Aba, kung ayaw mo, baka gusto mong lumabas na lang ngayon din. Ano, pipiliin mo? Walang nagawa si Lira kundi ang sumunod. Kinuha niya ang mop at pinunasan ang sahig habang nakatingin ang lahat. May ilan na nagtatawanan at may nagpicture pa gamit ang cellphone. Sa gitna ng kanyang pagyuko, halos hindi na niya mapigilan ang luha. Ngunit pinunasan niya agad ang kanyang pisngi gamit ang manggas, pilit na pinapatatag ang loob. Pagkatapos ng meeting, hindi pa ring nakontento si Carlo. Tinawag niya si Lira sa harap ng lahat at inabot ang isang maruming mop. Kung gutom ka, eto, baka gusto mong kainin. Bagay sa'yo to. Sabay tawa ng malakas.
Halos mabini si Lira sa tawanan ng iba. Namutla siya at sa sandaling iyon, gusto niyang lumubog sa lupa. Ngunit pinilit niyang hindi magpakita ng galit o kahinaan. Tahimik niyang ibinaba ang mop at marahang tumalikod pabalik sa kanyang mesa. Pagkatapos ng insidente, halos sumabog ang damdamin ni Ira. Lira, sobra na yon. Hindi ka dapat ginaganon. Kung ako sa'yo, magsusumbong na ako sa HR o sa CEO mismo. Bulalas nito habang yakap si Lira. Umiling si Lira. Hindi, Ira, kung gagawa ako ng eskandalo, baka lalo lang akong masira. Alam kong darating din ang araw na may magbabago. Ngunit hindi iyon madaling panindigan. Halos gabi-gabi, umuuwi siya sa boarding house na mabigat ang dibdib. Sa maliit na silid, madalas siyang mapaiyak habang yakap ang litrato ng kanyang lola. Lola, hindi ko po alam kung hanggang saan ang kaya ko. Pero pinangako ko sa inyo na hindi ako susuko. Hindi ako pwedeng bumigay. Isang araw, napansin ni Miguel ang pamumugto ng mga mata ni Lira. Nilapitan niya ito sa pantry. Lira, hanggang kailan mo titiisin si Carlo? Hindi ba't sobra na ang ginagawa niya? Huminga ng malalim si Lira bago sumagot. Miguel, hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ako nandito para lang sa sarili ko. Nandito ako para kay Lola, para sa pangarap ko. Kung kailangan kong magtiis, gagawin ko. Tumingin si Miguel sa kanya, puno ng paghanga, ngunit may halong lungkot. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan, pero isa lang ang masasabi ko, matatag ka. Huwag mong kalimutan, nandito kami ni Ira sa tabi mo. Habang tumatagal, mas lalo pang ginagawang laro ni Carlo ang pagpapahiya kay Lira. Minsan, pinapadala siya sa ibang departamento para maghatid ng mga papel, ngunit palihim pala itong nilalagyan ng maling dokumento para siya ang mapagalitan. Kapag nagkakamali siya, agad siyang sinisigawan ni Carlo sa harap ng lahat. Wala ka talagang alam, sayang lang ang sweldo sa'yo, sigaw nito minsan. Sabay habis ng folder sa mesa ni Lira. Napapikit si Lira, pilit na hindi pinapansin ang sakit ng bawat salita. Sa isip niya, kung bibigay ako ngayon, tuluyan na akong matatalo. Kailangan kong magpakatatag. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang tuluyang masira ang kanyang kalooban. Mas lalo niyang pinagbuti ang trabaho. Mas maingat sa bawat detalye. Mas mabilis sa bawat gawain. Kapag pinapahiya siya, hindi na siya nagrereklamo. Sa halip, ginagamit niya ito bilang motibasyon para magpakitang gilas. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi siya nasasaktan. Tuwing gabi, habang nakahiga sa kanyang putson, nagdarasal siya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko kaya ito kung ako lang. Sana balang araw, makita nila na mali sila. Dahan-dahang tumibay ang kanyang loob. Alam niyang mahirap ang kanyang pinasok, ngunit sa bawat kahihiyan at sakit na dinanas, lalo lamang siyang nagiging handa para sa mas malalaking laban sa hinaharap. Sa mga panahong iyon, wala pang nakakaalam na ang dalagang kanilang inaapi at pinapahiya ay hindi ordinaryong empleyado lamang. Sa likod ng kanyang katahimikan, may nakatagong lihim na magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati ng buong kumpanya. Ngunit bago iyon lumabas, kailangan muna niyang pagdaanan ang pinakamabibigat na pagsubok na magpapatibay sa kanya bilang tao. Habang patuloy na tumitindi ang dinaranas na pang-aapi ni Lira mula kay Carlo, may mga matang hindi niya alam ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, nakaupo sa isang malawak na opisina si Don Ernesto, ang matandang CEO ng kumpanya. Sa kabila ng kanyang edad na mahigit 70, malinaw pa rin ang kanyang mga mata at matalas ang kanyang isipan. Araw-araw, madalas niyang silipin ang mga CCTV monitor na nakalagay sa isang lihim na silid na konektado sa kanyang opisina. Doon niya unang napansin ang payat ngunit matayagang dalaga na araw-araw ay hinahamak ng manager. Bulong ni Don Ernesto habang nakatingin sa monitor. Bakit kaya hindi siya sumusuko kahit araw-araw siyang pinapahiya? Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang matagal ng abogadong si Attorney Ramon. "Sir,
Baka isa lang siyang simpleng empleyado na nangangailangan ng trabaho. Ganyan po talaga. Marami ang nagtitiyaga kahit masama ang trato dahil kailangan nila ng kita. Umiling si Don Ernesto. Hindi lang iyon, Ramon. May kakaiba sa batang ito. Nakikita mo ba kung paano siya magtimpi? Ang mga katulad niya, bihira na sa panahon ngayon. Samantala, sa mismong opisina kung saan nagtatrabaho si Lira, patuloy ang kanyang pakikipagsapalaran. Isang hapon, matapos siyang utusan ni Carlo na magdala ng mga kahon sa kabilang departamento, napansin niya na mali ang mga dokumentong nasa loob. Dahil dito, siya ang napagalitan ng head ng kabilang departamento. Pagbalik niya, agad siyang sinermunan ni Carlo. Ano ba yan, Lira? Ni hindi mo man lang na-check ang mga dala mo. Ano bang silbi mo rito? Kung hindi ka lang kaawa-awa tingnan, matagal na kitang tinanggal. Sigaw nito sa harap ng lahat. Tahimik lang si Lira, pinipigilan ang luha. Ngunit sa kabilang banda ng gusali, pinagmamasdan siya ng isang sekretarya na lihim na inatasan ni Don Ernesto upang obserbahan ang kanyang kilos. Pagbalik nito sa executive floor, agad siyang nag-ulat. Sir, ang dalagang iyon, kahit pinapagalitan siya, wala siyang masamang sinasabi. Tahimik lang siyang nagbubuhat ng kahon at tinatapos ang trabaho. Ngumiti si Don Ernesto. Tama nga ang kutob ko. Hindi siya ordinaryo. Patuloy mo siyang obserbahan. Gusto kong malaman kung paano niya hinaharap ang bawat sitwasyon. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging matatag si Lira sa kabila ng mga insulto. Napansin ito ni Miguel na palaging nasa tabi niya. Lira, paano mo nagagawa yun? Ako nga minsan gusto ko nang murahin si Carlo kapag nakikita kong inaapi ka. Pero ikaw, tahimik ka lang. Huminga ng malalim si Lira. Hindi dahil mahina ako, Miguel. Natutunan ko na sa probinsya, hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salita. Minsan, ang panalo ay ang hindi pagbitiw sa pangarap kahit anong ipukol sa'yo. Napangiti si Miguel, bagamat halatang may bigat ang loob. Alam mo, bilib ako sa'yo. Sana makita rin ng iba ang nakikita ko. Sa kabilang dako, hindi pa rin natitinag si Carlo. Sa katunayan, tila lalo pa itong naiinis dahil sa kakayahan ni Lira na hindi masira ang kanyang loob. Ano bang klaseng babae yon? Bulong niya minsang nag-uusap sila ng kapwa manager. Pinapahiya ko na, pero parang wala lang. Nakakainis. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang pang-aapi ang lalong nagbigay daan para mapansin ni Don Ernesto ang tunay na ugali ni Lira. Sa isa pang pulong, kasama ang kanyang abogado, malinaw ang desisyon ng matanda. Ramon, matagal ko nang hinahanap ang taong maaaring sumunod sa akin. Hindi ko ito nakikita sa mga anak ng board members. Puro ambisyon lang. Pero itong batang ito, may puso, may tiyaga. Susubukan ko siyang kilalanin pa. Sa isang pagkakataon, ipinatigil ni Don Ernesto ang kanyang sasakyan sa labas ng gusali at sinadyang hintayin si Lira sa oras ng uwian. Nakita niyang lumabas ang dalaga, pagod, ngunit nakangiti pa rin, hawak ang maliit na bag. Nakasuot pa rin ito ng lumang blouse, nakita ang kupas na tela, ngunit may dignidad sa bawat hakbang. Tahimik na pinagmasdan ng matanda si Lira habang papalayo ito. Tama nga ang kutob ko, bulong niya. Hindi kayamanan o talino ang dapat na sukatan, kundi puso at tapang sa kabila ng hirap. Samantala, si Lira ay patuloy na lumalaban sa kanyang sariling paraan. Sa gabi, habang nasa maliit na kwarto ng boarding house, muling pinitignan ang litrato ng kanyang lola. Lola, hindi niyo po alam kung gaano kahirap dito. Pero pinanghahawakan ko ang mga salita ninyo. Hindi ako susuko. Hindi niya alam na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi lamang inspirasyon sa kanyang sarili, kundi siya ring nagbibigay ng pag-asa sa isang matandang naghahanap ng tunay na tagapagmana ng kanyang pamana. At sa mga mata ni Don Ernesto, si Lira ang tanging naiibang liwanag sa loob ng isang kumpanyang puno ng ambisyon at kasakiman. Ang lihim na pagsusuri ay nagpapatuloy.
Habang si Carlo ay abala sa pang-aapi, habang ang iba ay abala sa tsismis, may isang tao sa pinakamataas na palapag, ang tahimik na naghahanda ng kapalaran ni Lyra. Isang kapalarang misa hinagap ay hindi pa niya alam na sa kanya pala nakalaan. Makalipas ang ilang buwan ng pagtitiis, unti-unting napansin ng ibang empleyado ang dedikasyon ni Lyra. Sa kabila ng walang humpay na pang-aapi ni Carlo, hindi siya kailanman lumiban sa trabaho at palaging nauuna sa opisina. Lagi siyang nakikita ng lahat na abala sa pag-aayos ng mga dokumento, pagsagot sa mga tawag, at pagtulong sa iba kahit hindi na niya responsibilidad. Isang umaga, abala siya sa pagtatype ng mga report nang biglang lumapit si Miguel. "Lyra, napansin kong mabilis kang matuto. Dati nahihirapan ka sa paggamit ng system, pero ngayon, parang expert ka na." Napangiti si Lyra kahit nakaramdam ng hiya. "Salamat, Miguel. Pinag-aralan ko po sa bahay. Madalas akong magbasa ng manuals at nanonood ng tutorials online. Ayokong palaging umaasa sa iba." Tumango si Miguel, halatang bilib sa kanya. "Alam mo, bihira na ang mga katulad mo na talagang nagsusumikap. Masipag ka at higit sa lahat, hindi ka basta sumusuko." Habang tumatagal, unti-unting nagkaroon ng respeto ang ilang empleyado kay Lyra. May mga pagkakataon na siya na mismo ang tinatanong ng mga bago kung paano gamitin ang mga system process. Kahit pa may pang-aalipusta na natatanggap mula sa iba, hindi niya tinatanggihan ang sino mang lumalapit para humingi ng tulong. "Lyra, paano mo nagawa tong formula na po sa Excel? Nahihirapan na ako." Tanong ng isang empleyado na dati ay nakikitawa pa sa pang-aapi sa kanya. Ngumiti si Lyra at pasensyosong ipinaliwanag. "Ganito lang yan, oh. Simple lang. Huwag mong kakalimutan itong step kasi dito madalas nagkakamali." Pagkatapos ng ilang araw, napansin ng kanilang department head na mas mabilis at mas maayos ang output ng kanilang team tuwing si Lyra ang may hawak ng coordination. Isang pulong ang ginanap at doon, hindi inaasahan ni Lyra ang papuri. "Gusto kong i-commend si Lyra," sabi ng head. "Kahit bagong empleyado pa lang, malaki na ang naging kontribusyon niya sa ating team." Ang mga report niya ay walang mali at laging on time. Namula si Lyra sa harap ng lahat, hindi maapaniwala sa narinig. Si Carlo naman, nakakunot ang noo at halatang hindi masaya. Ngunit hindi niya nagawang magsalita dahil malinaw na marami sa mga kasama ang sumasang-ayon sa sinabi ng head. Lumipas pa ang mga linggo at dumating ang isang pagkakataon na lalo pang nagpakilala kay Lyra. May isang proyekto na iniwan ng isa pang empleyado na nag-resign. Kinakailangan itong tapusin sa loob ng 3 araw. Ngunit walang gustong umako dahil sa dami ng detalye. "Sir, ako na po ang gagawa," biglang sabi ni Lyra habang nakatingin kay Carlo. Nagulat ang lahat. "Ikaw? Baguhan ka lang," pangungutya ni Carlo. Pero sagot ni Lyra, "Baguhan nga po ako, pero hindi ibig sabihin ay hindi ko kaya. Subukan niyo po akong pagkatiwalaan." Napilitan si Carlo na pumayag dahil wala nang ibang gustong umako. At sa loob ng 3 araw, halos hindi na umuwi si Lyra. Sa boarding house, halos hindi siya natutulog. Inuubos ang oras para maayos ang bawat detalye ng proyekto. Dumating ang araw ng submission. Ipinakita niya ang kanyang trabaho sa harap ng department head. Malinis, maayos at higit sa lahat, kumpleto ang mga detalye. Namangha ang lahat at muli nakatanggap siya ng papuri. "Napakaganda ng trabaho mo, Lyra. Hindi ko akalaing magagawa mo ito ng ganito kabilis at kaayos," sabi ng head. Maging si Miguel ay hindi maitago ang ngiti. "Sabi ko na nga ba, kaya mo." Habang tumatagal, mas marami nang nakakapansin sa kanya. May mga empleyado na dati tumatawa sa kanya, ngayon ay nagiging magalang na at humihingi ng tulong. Hindi pa man siya lubusang tinatanggap ng lahat, malinaw na unti-unti siyang nakakapag-iwan ng marka sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang kakayahan. Sa tuwing pinupuri siya, palagi niyang sagot, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At kung may mali pa ako, handa akong matuto." Samantala, sa pinakataas ng gusali,
Patuloy na minamasdan ni Don Ernesto ang kanyang mga kilos. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang abogadong si Ramon, muling nabanggit ang pangalan ng dalaga. "Sir, mukhang hindi niyo tinatantanan ang panonood sa batang iyon. Ano ba talaga ang nakita niyo sa kanya?" tanong ni Ramon. Sumandal si Don Ernesto sa kanyang upuan, hawak ang isang tasa ng tsaa. "Nakikita ko ang sarili ko sa kanya, Ramon. Noong nagsisimula ako, ganyan din ako. Minamaliit, inaapi, pero hindi sumuko. Ang mga katulad niya, sila ang tunay na may kakayahan para magtagumpay. Hindi pa alam ni Lira na ang kanyang kasipagan, kabutihan at dedikasyon ay hindi lamang nakakapagpabago ng tingin ng kanyang mga kasamahan. Isa itong malaking hakbang para mabago ang kanyang kapalaran at dahan-dahan na siyang hinuhubog ng tadhana para sa mas malaking tungkuling hindi pa niya alam na darating." Sa mga gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kama, pinag-iisipan pa rin niya ang lahat ng naranasan. "Lola," bulong niya habang hawak ang lumang litrato, "unti-unti na po akong natututo dito. Mahirap, masakit, pero alam kong may patutunguhan." At sa kanyang puso, may isang lihim na apoy na nagsimulang lumayab, ang apoy ng pag-angat na hindi niya hiniling, ngunit unti-unti na niyang tinatanggap bilang bahagi ng kanyang kapalaran. Mabilis ang pag-ikot ng panahon sa kumpanya. Habang patuloy na pinapahirapan ni Carlos si Lira, mas lalo namang lumalalim ang respeto ng ilang empleyado sa kanya dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging ordinaryong office assistant, may isang lihim na unti-unting mabubunyag. Isang lihim na ni si Lira ay hindi pa lubos na batid. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, biglang ipinatawag si Lira ng HR manager. Kinabahan siya, iniisip na baka may reklamo laban sa kanya. Pagpasok niya sa conference room, naroon ang isang matandang lalaki na nakaitim na suit, may dalang folder at isang maliit na sobre. "Miss Lira," wika ng matanda, nakangiting may hiwaga. "Ako si Attorney Ramon, personal na abogado ni Don Ernesto, ang CEO ng kumpanya. May ilang dokumento akong nais ipakita sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Po? Pero bakit po ako? Wala naman po akong kasalanan, sir." Ngumiti lamang ang abogado at iniabot ang folder. "Hindi ka napapatawag dahil sa kasalanan, bagkus dahil sa isang bagay na matagal nang itinago sa iyo." Pinuksan ni Lira ang folder at halos manginig ang kanyang mga kamay. Doon niya nakita ang mga lumang birth certificate, ilang litrato ng kanyang mga magulang noong bata pa sila, at isang dokumentong may pirma ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga papeles, nakasaad ang apelyidong matagal nang hindi niya ginagamit. "Hindi imposible," mahina niyang bulong habang naguguluhan. Ipinaliwanag ni Attorney Ramon, "Ikaw, Lira, ay hindi lamang isang simpleng empleyado rito. Ikaw ay apo sa pamangkin ni Don Ernesto. Ang iyong ina ay pamangkin ng CEO na matagal nang nanirahan sa probinsya matapos lumayo sa pamilya dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nang pumanaw siya, naiwan ka sa iyong lola na siyang nagpalaki sa iyo." Natulala si Lira, halos hindi makapagsalita. "Ibig sabihin, may koneksyon ako sa kanya? Pero bakit ngayon lang? Bakit walang nagsabi sa akin?" "Dahil nais ni Don Ernesto na makita kung paano ka mabubuhay nang walang alam sa iyong pinagmulan. Gusto niyang makita kung ikaw ay matatag, may malasakit at may kakayahang tumindig sa sarili mong mga paa." Sagot ng abogado. Hindi napigilan ni Lira ang pagtulo ng luha. Naalala niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ang pagtitinda sa palengke, ang pagbabanat ng buto sa bukid, ang pang-aapi ni Carlo at ang lahat ng pagtitiis na ginawa niya. Hindi niya inisip kailanman na siya pala ay may dugong galing sa pamilya ng may-ari ng kumpanya. Kinagabihan, tumawag siya sa kanyang lola. "Lola, may sasabihin ako. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ninyo, pero sinabi nila, ako raw ay may koneksyon kay Don Ernesto. Ako raw ay apo sa pamangkin niya." Sa kabilang linya, matagal na nanahimik si Aling Rosa bago sumagot. "Apo, matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo. Pero natakot ako na baka magbago ka kapag nalaman mo. Ang gusto ko lang ay lumaki kang may sariling sipag at tiyaga, hindi umaasa sa pangalan ng iba."
Lola, kaya pala palagi niyo akong tinuturuang maging matatag. Naiyak na tugon ni Lira. Oo, apo. Pero tandaan mo, hindi nagbabago ang pagkatao mo dahil lang sa apelyido. Ikaw pa rin ang Lira na pinalaki ko. Ang lahat ng hirap at tagumpay na tinahak mo ay iyo. Ang koneksyong ito ay biyaya. Pero hindi ito ang magtatakda kung sino ka, mariing wika ng kanyang lola. Kinabukasan, pumasok si Lira sa opisina na may mabigat na iniisip. Habang abala siya sa kanyang mesa, napansin ni Miguel na tila malalim ang iniisip niya. Lira, may problema ba? Parang hindi ka mapakali. Umiling si Lira. Wala naman. May mga bagay lang akong nalaman tungkol sa pamilya ko. Hindi na siya nagbigay ng detalye, ngunit ramdam ni Miguel ang bigat ng kanyang damdamin. Ano man yan, Lira, tandaan mo, hindi mahalaga kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Habang patuloy ang kanyang trabaho, naramdaman ni Lira ang kakaibang pananabik at pangamba. Alam niyang malaki ang mababago sa kanyang buhay kung sakaling lumabas ang katotohanan ito. Ngunit sa ngayon, pinili niyang manatiling tahimik at patuloy na magsikap dahil nais niyang patunayan na hindi lang siya narito dahil sa dugo o pangalan, kundi dahil karapat-dapat siyang manapili at magtagumpay sa sariling kakayahan. At habang siya ay nagtatrabaho mula sa pinakamataas na palapag ng gusali, muling minasdan siya ni Don Ernesto sa monitor. Mahina siyang napangiti. Ngayon ay handa na ipakita sa kanya ang katotohanan. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko munang makita kung kaya pa niyang lumaban sa sarili niyang paraan. Ang lihim na pagkakakilanlan ni Lira ay nagsimulang lumutang at dala nito ay isang kapalarang hindi niya palubos na kayang yakapin. Ngunit alam niyang darating ang araw na wala na siyang pagpipilian kundi harapin ang katotohanang magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos malaman ni Lira ang lihim tungkol sa kanyang pinagbulan, halos hindi siya mapakali sa mga susunod na araw. Sa bawat pagpasok niya sa opisina, pakiramdam niya ay mabigat ang bawat hakbang. Ang dating simpleng trabaho na ginagawa niya ng walang alinlangan ay bigla na lang nagdulot ng mga tanong sa kanyang isip. Karapat-dapat ba talaga ako rito? Dapat ko bang sabihin ang totoo? O magpanggap na parang wala akong alam? Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakaupo si Lira sa maliit niyang kwarto sa boarding house. Hawak niya ang folder na iniabot ni Attorney Ramon. Binabalik-balikan ang mga dokumento. Naroon ang birth certificate, ang mga litrato ng kanyang mga magulang, at ang mga papeles na nagpapatunay na siya ay konektado kay Don Ernesto. Kung totoo nga ito, bulong niya sa sarili, hindi lang pala basta pangarap ang makapasok sa kumpanyang ito. Para bang may mas malalim na dahilan kung bakit ako narito. Ngunit kasabay ng pagkatuklas niya ng katotohanan, dumating ang takot. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng mga tao ang balitang siya ay may dugong galing sa pamilyang may-ari ng kumpanya. Baka isipin ng iba na umaasa lang siya sa impluensya. Baka sabihing hindi niya nakuha ang posisyon sa pamamagitan ng sariling sikap. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga papeles, nilapitan siya ni Miguel. Lira, parang may mabigat kang iniisip. Hindi ka kasing sigla tulad ng dati. Napatingin si Lira at pilit nang umiti. May mga bagay lang akong natuklasan tungkol sa pamilya ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang yakapin o itago. Nagulat si Miguel. Anong ibig ming sabihin? Umiling si Lira. Hindi ko muna masasabi, pero sana maintindihan mo na may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Tumango si Miguel, bagamat halatang nag-aalala. Basta tandaan mo, Lira, kahit ano pa yan, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ang nakikita ko ay isang taong matatag at masipag at walang makakabura doon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Lira. Ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang pangamba. Sa tuwing naiisip niya si Carlo, nai-imagine niya ang malisyosong mga ngiti nito kapag nalaman ang katotohanan. Alam niyang gagamitin ito ng manager laban sa kanya. Isang gabi, tumawag siya kay Aling Rosa. Lola, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko.
alam ko na po ang katotohanan, pero natatakot akong tanggapin. Baka isipin nilang nandito lang ako dahil sa pangalan. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang lola na puno ng lambing. Apo, hindi sukatan ng pagkatao ang sinasabi ng iba. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila na may karapatan ka. Ang kailangan mo lang patunayan ay may kakayahan ka. Kung tutuusin, kahit hindi nila alam ang pinagmulan mo, ipinakita mo na kung gaano ka kasipag at kagaling. Pero lola, baka kapag lumabas ang katotohanan, isipin nilang niloko ko sila. Sagot ni Lira, halos maiyak. Hindi mo sila niloko. Apo, wala ka namang ginawang masama. Kung natatakot ka, isipin mo na lang na lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Totoo iyon. Hindi iyon mabubura ng apelyido o koneksyon. Ang mga sugat na tinamo mo sa pangaapi, ang mga gabing umiiyak ka, ang mga umagang pinipilit mong bumangon. Lahat yun ay patunay na hindi mo nakuha ang tagumpay ng basta-basta. Mariing sagot ni Aling Rosa. Matapos ang pag-uusap nila, nakaramdam ng kaunting tapang si Lira. Ngunit nanatili siyang nagdadalawang isip. Pinili niyang manahimik muna at ipagpatuloy ang trabaho na parang walang nabago. Ilang araw ang lumipas. Nagkaroon ng pagkakataon na ipakita muli ang kanyang galing. Inatasan siya ng kanilang department head na gumawa ng summary report para sa isang mahalagang project presentation. Kahit hindi siya ang dapat gumawa nito, siya ang napiling magtapos dahil sa kanyang pagiging maingat at masinop sa detalye. Habang ginagawa niya ang report, napansin ni Carlo. Ano na naman yan? Ikaw ang pinapagawa ng report? Aba, napakaswerte mo naman. O baka naman may ginagamit kang koneksyon? Sabay tawa ng mapanlait. Napakagat ng labi si Lira at hindi sumagot. Sa kanyang isip, kung alam mo lang ang totoo, Carlo. Ngunit pinili niyang hindi ibunyag ang lihim. Mas pinili niyang tapusin ang trabaho nang walang reklamo. Pagdating ng araw ng presentasyon, ipinakita ng kanilang department head ang report na ginawa ni Lira. Malinis, kumpleto, at malinaw ang lahat ng detalye. Lahat ay humanga at maging ang ilang board members ay napangipi. Magaling ang gumawa ng report na ito. Sino ang responsable? Tanong ng isa sa mga board members. Saglit na tumingin ang head kay Lira. Si Lira po ang aming office assistant. Nagbuluman ang lahat at may mga pumalakpak pa. Ngunit si Carlo, halatang hindi masaya, ay nagkunwaring walang pakialam. Pagbalik nila sa opisina, nilapitan ni Miguel si Lira. Kita mo, kaya mong patunayan na karapat-dapat ka rito kahit wala kang sinasabi tungkol sa pinagmulan mo. Kaya mo yan sa sarili mong sipag. Ngumiti si Lira, ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang mabigat na tanong. Kailan darating ang araw na malalaman ng lahat ang totoo? At handa ba akong tanggapin yon? Sa mga gabing sumunod, hindi na siya gaanong umiiyak, ngunit madalas pa rin siyang nagdarasal. Panginoon, sana po bigyan niyo ako ng lakas para harapin ang lahat. Sana dumating ang tamang oras na hindi ako matatakot na ipakita kung sino talaga ako. Sa ngayon, pinili niyang lumaban muna sa sarili, lumaban sa takot, sa pangamba, at sa sariling pagdududa. Dahil alam niyang bago niyang malampasan ang lahat ng hamon sa labas, kailangan muna niyang makipagbuno sa kanyang sariling kalooban. Lumipas ang mga linggo at imbes na humupa ang galit ni Carlo kay Lira, lalo pa itong tumindi. Parang may personal na dahilan si Carlo kung bakit gusto niyang ipahiya at pabagsakin ang probinsyanang dalaga. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging mapangahas sa mga insulto at taktika upang sirain si Lira. Isang umaga, habang abala si Lira sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang department report, biglang dumating si Carlo na nakasimangot. Ano yan? Ikaw na naman ang gumagawa? Aba, mukhang hindi ka na natututo. Dapat sa'yo maglinis na lang ng banyo kaysa magpanggap na marunong. Tahimik na ngumiti si Lira at hindi nagpatalo. Sir, trabaho po ito ng department. Gusto ko lang pong makatulong. Ngunit hindi iyon sapat para kay Carlo. Agad niyang kinuha ang folder at sabay sabing, mali-mali pa.
Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang dulot ng isang empleyadong katulad mo sa kumpanya? Sabay hagis ng folder sa mesa ni Lira. Natigilan ang buong departamento. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Ngunit sa kanyang likuran, palihim na kumuyom ng kamao si Miguel. Piil na pigil ang sarili. Nang makita niyang halos maluha si Lira, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya kay Carlo. Sir, wala naman pong mali sa ginawa niya. Ako po mismo ang tumulong sa kanya sa report na ito. Kung may pagkakamali man, kasalanan ko rin. Nilingon siya ni Carlo na parang may apoy sa mga mata. Ganon? Miguel, ngayon pinagtatanggol mo pa siya? Hindi ka pa ba natututo? Nakikita mong wala siyang silbi, pero dinadamay mo pa ang sarili mo. Hindi na sumagot si Miguel, ngunit mahigpit niyang tinapik ang balikat ni Lira para ipakitang hindi siya nag-iisa. Kinahapunan pinatawag ni Carlos si Lira sa kanyang opisina. Pagpasok niya, agad siyang sinara ng manager ang pinto at naupo sa swivel chair. Makinig ka, Lira. Isa ka lang sa mga empleyado rito at sa totoo lang, hindi ka bagay sa kumpanyang ito. Kaya bago pa ako mawala ng pasensya, mag-resign ka na. Kung hindi, gagawan kita ng dahilan para sipain palabas. Nanginginig ang tuhod ni Lira, ngunit pinilit niyang lakasan ng loob. Sir, wala po akong intensyon na manggulo o maging pabigat. Gusto ko lang pong magtrabaho at matuto. Umiling si Carlo, natawa ng mapanlait. Hindi ako natutuwa sa sagot mo. Tandaan mo, ako ang may hawak ng posisyon mo rito. Kung gugustuhin ko, bukas wala ka na. Paglabas niya ng opisina, halos mabuwan si Lira sa bigat ng kanyang nararamdaman. Naabutan siya ni Ira sa hallway at agad siyang inalalayan. Ano na naman ang ginawa ni Carlo? Bakit ka mukhang wasak? Halos hindi makapagsalita si Lira, pero mahina niyang bulong. Pinaparesign na niya ako, pero hindi ko kayang sumuko. Nagpupuyos sa galit si Ira. Hindi ka dapat pumayag. Kung may dapat lumabas, siya yun, hindi ikaw. Makalipas ang ilang araw, isang insidente ang lalong nagpalala ng kanilang banggaan. Pinag-utos ni Carlo kay Lira na ihatid ang ilang dokumento sa isa sa mga board members. Ngunit bago pa man niya ito maibigay, napansin niyang mali-mali ang nilalaman. Nang kanyang ipinaalam ito, agad siyang sinermunan ni Carlo sa harap ng lahat. Wala ka talagang kwenta. Hindi mo man lang na-check ang dala mo. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo napapahiya. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Lira. Humarap siya kay Carlo, nanginginig man ang boses. Sir, ginawa ko po ang lahat para siguraduhin na tama ang mga dokumento. Pero bago pa man ito makarating sa akin, mali na po ang laman. Hindi ko po kasalanan kung may ibang taong naglagay ng mali. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalaing sasagot si Lira. Nagdilim ang mukha ni Carlo at halos magwala. Sinusumbatan mo ba ako? Isa kang walang utang na loob. Kung hindi kita pinapasok dito, saan ka pupulutin? Pasensya na po, sir. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Lira. Pero hindi po ako nandito para mangutang ng loob kanino man. Nandito po ako para magtrabaho ng maayos at patunayan ang sarili ko. Tahimik ang opisina. Ramdam ng lahat ang bigat ng tensyon. Si Carlo, bagamat galit na galit, ay tila napahiya rin dahil nagkaroon ng lakas ng loob si Lira na magsalita. Pag-uwi niya sa gabing iyon, humarap si Lira sa salamin ng kanyang maliit na silid. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Pagod at puno ng pasa sa damdamin. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang ningning. Ang ningning ng isang taong natututo ng lumaban. Hindi ako aalis dito, bulong niya. Hindi ako susuko. At isang araw ipapakita ko kay Carlo at sa lahat na mali ang tingin nila sa akin. Sa kabila ng takot, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Ang kanilang banggaan ni Carlo ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Isa na itong laban para sa dignidad, respeto at para sa kinabukasan na alam niyang hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa lola niyang matagal nang nananalangin para sa anyang tagumpay. At habang naglalim ang banggaan nilang dalawa, hindi pa alam ni Carlo na ang babaeng inaapi niya ay hindi ordinaryo. Ang lihim na nagtatakda ng kapalaran ni Lira ay unti-unti nang lalabas sa liwanag. At kapag yon ay dumating, si Carlo ang unang maniningil ng lahat ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang araw,
Mula nang tuluyan ng lumaban ang sagot si Lira kay Carlo, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap niya mula sa HR. Miss Lira, pinapatawag ka po sa executive office. Ngayon na. Halos manlambot ang tuhod ni Lira. Bihira ang pagkakataong ipinapatawag ang isang office assistant sa executive floor at kadalasan masamang balita iyon. Habang umaakyat siya sa elevator, iniisip niya kung baka ito na ang huling araw niya sa kumpanya. Baka nagsumbong na si Carlo kay Don Ernesto. Baka ito na talaga ang katapusan ko. Bulong niya sa sarili habang mariing hawak ang folder na dala-dala niya. Pagbukas ng pinto sa executive office, sinalubong siya ng maluwang na silid. May malalaking bintanang tanaw ang abuuan ng lungsod. Sa dulo ng mahaba at makintab na mesa, naroon si Don Ernesto mismo. Sa tabi niya, nakaupo si Attorney Ramon. Miss Lira, malumanay na bati ng matandang CEO. Maupo ka. Naupo siya ng dahan-dahan. Hindi maalis ang kaba. Magandang hapon po, sir. Tahimik na tumitig si Don Ernesto sa kanya. Matagal na pagmasid, tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Narinig ko ang mga nangyayari sa departamento mo. Narinig ko ang mga pang-aapi, ang mga insulto at ang mga paghamak. At sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili ka. Hindi alam ni Lira kung ano ang isasagot. Pinilit niyang ngumiti. Ginawa ko lang po ang aking trabaho. Sir, ngumiti rin ang matanda, bahagyang tumango. Hindi, higit pa roon ang ginawa mo. Nakita ko ang tiyaga at tapang mo. Kaya't heto ang nais kong ialok sa'yo. Ipinatong ni Don Ernesto ang isang makapal na folder sa mesa. Isang proyekto. Malaki ito at nangangailangan ng matinding dedikasyon. Kung magtatagumpay ka rito, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Sir, ako po? Pero hindi ba't marami pong mas mataas ang posisyon kaysa sa akin? Sumabat si Attorney Ramon. Totoo yon. Ngunit hindi lahat ay may puso at tapang na gaya mo. Ang kailangan sa proyektong ito ay hindi lamang talino, kundi malasakit at tiyaga. Halos hindi makapaniwala si Lira sa naririnig. Ano po bang klase ng proyekto ito? Ipinaliwanag ni Don Ernesto. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ating Corporate Social Responsibility Program. Layunin nitong makapagbigay ng trabaho at pagsasanay sa mga taong galing sa probinsya at mahihirap na komunidad. Kailangan ng taong may malasakit sa kanila. Isang taong nakakaunawa ng kanilang pinagmulan. At naniniwala kung ikaw ang tamang tao para rito. Napasinghap si Lira, hindi alam kung iiyak o matutuwa. Ang proyektong iyon ay tila akma mismo sa kanyang puso at pinagmulan. Ngunit kasabay nito, dumating ang kaba. Kaya ko ba talaga? Paano kung nabigo ako? Baka lalo lang akong pagtawanan. Parang nabasa ni Don Ernesto ang iniisip niya. Huwag kang matakot, Lira. Ang tunay na lider ay hindi ang perpekto, kundi ang handang matuto at humarap sa pagkakamali. At nakikita ko iyan sa'yo, napatango na lamang si Lira. Kung ganun po, tatanggapin ko po ang proyekto. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ito. Muling ngumiti ang matanda. Magaling. Bibigyan kita ng sapat na pondo at maliit na team na susuporta sa'yo. Ngunit tandaan mo, lahat ng mata ay nakatingin sa'yo ngayon. Ito ang pagkakataon mong patunayan na mali ang lahat ng nanghamak sa'yo. Kinabukasan, bumalik si Lira sa departamento na may dalang mabigat na sikreto. Hindi pa niya kayang sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang bagong tungkulin. Ngunit hindi nakaligtas kay Miguel ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lira, may nangyari ba? Parang may bago kang lakas. Biro ni Miguel habang inaabot ang ilang papel. Ngumiti lang si Lira. May ilang bagong responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin. Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat, pero sana magawa ko ng tama. Nagulat si Miguel, ngunit ramdam niyang seryoso si Lira. Ano man yan, sigurado akong kaya mo. Nakita ko kung paano ka magpursige. Walang imposible sa'yo. Sa kabilang banda, napansin ni Carlo na tila mas nagiging matatag si Lira sa kabila ng lahat ng pang-aapi niya. Lalong nadagdagan ng kanyang inis. Ano na naman ang ipinagmamalaki ng babaeng yon? Hindi ako papayad na masaawan niya ako. Bulong niya sa sarili habang pinaplano ang susunod na hakbang para siraan si Lira.
Ngunit hindi niya alam, isang mas malaking laban ang sasalubong sa kanya. Dahil si Lira na dati pinapamuplang sa opisina ay unti-unti nang binibigyan ng pagkakataon upang patunayan ang kanyang tunay na kakayahan. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Lira sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang litrato ng kanyang lola at tinitigan ito. Lola, ito na po ang simula. Hindi ko alam kung kaya ko, pero gagawin ko ang lahat. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa inyo at sa lahat ng mga katulad nating galing sa hirap. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Para bang sa wakas, unti-unti nang nagbubukas ang pintuan ng kapalaran na matagal niyang hinintay. Ngunit alam niyang, ang pintuang ito ay hindi basta-basta tatahakin. Kailangan niya ng matinding tapang, tibay ng loob, at higit sa lahat, pananampalataya. Sa pagkakatarong iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Lira. Hindi na lamang bilang isang assistant na inaapi, kundi bilang isang babae na binigyan ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang sarili at ang hinaharap ng maraming tao. Mula nang italaga ni Don Ernesto ang proyekto kay Lira, hindi na naging karaniwan ang kanyang mga araw. Sa unang pagkakataon, ipinakilala siya sa isang maliit na team na binubuo ng 3 empleyado mula sa iba't ibang departamento. May isa mula sa HR, si Joan, isa mula sa accounting, si Eric, at isa mula sa logistics, si Mark. Lahat sila ay nagulat nang malamang si Lira ang magiging project lead. Siya? Office assistant lang siya, bulong ni Joan, habang lumilingon kay Eric. Baka may dahilan kung bakit siya napili ng CEO mismo, sagot ni Eric. Naguguluhan, ngunit halatang nagdududa rin. Ramdam ni Lira ang bigat ng mga mata ng kanyang mga kasama. Ngunit sa halip na matakot, pinili niyang magpakumbaba. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang napili. Hindi ko rin alam ang buong dahilan, pero isa lang ang alam ko. Gagawin ko ang lahat para maging matagumpay tayo. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa proyektong makakatulong sa marami. Tahimik ang grupo, maging si Mark, na kilala sa pagiging diretso magsalita, ay bahagyang napangiti. Sige, kung talagang seryoso ka, susuportahan ka namin. Basta siguraduhin mong hindi masasayang ang oras namin. Nagsimula ang proyekto sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ilang komunidad sa probinsya. Layunin nitong makapagbigay ng pagsasanay at trabaho sa mga taong hindi nabibigyan ng pagkakataon sa lungsod. Para kay Lira, ito ay higit pa sa simpleng trabaho. Ito ay misyon. Sa unang linggo ng pagpupulong, ipinakita ni Lira ang plano. Unahin natin ang 3 barangay sa labas ng lungsod. Kakausapin natin ang mga barangay captain, aalamin ang kanilang pangangailangan at doon tayo magsisimula. Ang gusto ng kumpanya ay hindi lamang magbigay ng trabaho, kundi magbigay ng oportunidad na magtatagal. Napatango si Eric, bagamat halatang nagulat. Mukhang pinag-isipan mo na ito, ha? Hindi ko afalain. Ngumiti si Lira. Pinagdaanan ko rin po ang buhay sa probinsya. Alam ko ang pakiramdam ng walang kasiguraduhan. Kaya gusto kong gamitin ang proyektong ito para maiahon din sila. Habang masigasig na nagtatrabaho si Lira at ang kanyang team, hindi rin nawala ang mga hadlang. Si Carlo, na patuloy na naiinggit, ay lihim na gumawa ng paraan upang hadlangan ang proyekto. Sinubukan niyang ikalat ang tsismis na nakakuha lamang ng posisyon si Lira dahil malapit siya sa CEO. Huwag kayong padadala sa pagpapanggap niya. Sigurado akong ginagamit niya lang ang awa ng matanda para umangat. Bulong niya sa ibang empleyado. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Lira. Habang mas pinapahirapan siya ng mga tsismis, lalo naman siyang nagpakitang gilas sa kanyang trabaho. Sa tulong nina Ira at Miguel, na laging naroon upang magbigay ng suporta, naging mas matatag siya. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng fieldwork sa probinsya, sabay-sabay silang kumain ng lugaw sa isang maliit na karinderya. Nagtawanan ang kanyang mga kasama at si Juan, na dati may duda sa kanya, ay nagsalita. Alam mo Lira, mali pala ang unang tingin ko sa iyo. Hindi ka pala basta assistant lang. May puso ka para sa mga tao.
Napangiti si Lira at napatingin sa kanila. Salamat, pero tandaan natin, hindi lang ito tungkol sa akin. Ginagawa natin ito para sa kanila, para sa mga taong umaasa ng mas magandang bukas. Lumipas ang mga buwan at nakita ang resulta ng kanilang proyekto. Nakapagsanay sila ng maraming kabataan mula sa probinsya. Ang ilan sa mga ito ay agad na nakapasok bilang intern sa kumpanya, habang ang iba ay natutong magpatakbo ng maliliit na negosyo sa kanilang mga barangay. Sa isang malaking pagpupulong ng board, ipinesenta ni Lira ang resulta. May mga larawan, testimonya ng mga kabataan at datos ng mga nagbago ang buhay. Humanga ang board members at maging si Don Ernesto ay napangiti. Magaling, Lira. Ipinakita mo na ang isang proyekto ay hindi lang dapat nakasulat sa papel. Dapat itong maramdaman ng mga tao. Wika ng CEO. Ngunit sa gilid ng silid, si Carlo ay nanlilisik ang mga mata. Halos kumulo ang kanyang dugo sa tuwa ng lahat kay Lira. Hindi ko hahayaang siya ang mangibabaw. Gagawa at gagawa ako ng paraan para bumagsak siya. Pagbalik ni Lira sa kanyang mesa, sinalubong siya ni Miguel. Congratulations! Hindi ko na alam kung saan ka kumukuha ng lakas, pero bilib na bilib ako sa'yo. Nakangiti si Lira ngunit ramdam ang pagod. Siguro dahil nakikita ko kung gaano kalaking tulong ang naibibigay natin. Kapag alam mong may mga taong umaasa, hindi mo basta-basta kayang sumuko. Sa mga oras na iyon, unti-unti nang nakikilala si Lira bilang higit pa sa isang assistant. Ang kanyang pangalan ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa loob ng kumpanya, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa kanyang malasakit at kakayahan. Ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Dahil hagbang lumalakas ang kanyang paninindigan at mas lumilinaw ang kanyang landas, mas lalo namang nagiging desperado si Carlo na sirain siya. At sa ilalim ng anino ng kanyang tagumpay, isang bagyong paparating ang magtutulak sa kanya sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Matapos ang ilang buwang walang tigil na pang-aapi kay Lira, unti-unti nang nakarating sa mas mataas na pamunuan ang mga reklamo laban kay Carlo. Nagsimula ito nang may ilang empleyado ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa HR dahil hindi na nila kayang manahimik. Isa sa mga ito ay si Joanne na dati may pagdududa kay Lira, ngunit kalaunay humanga sa tibay at dedikasyon nito. Hindi na tama ang ginagawa ni Carlo. Mariin niyang pahayag sa HR manager. Hindi lang si Lira ang binubugbog ng mga salita niya, kundi pati kami. Pero kay Lira siya pinakagrabe. Habang tahimik na isinasagawa ang imbestigasyon, nagulat ang lahat nang madiskubre na hindi lamang pang-aapi ang kasalanan ni Carlo. Lumabas na may ilang proyektong hawak niya ang nagkaroon ng anomalya. May mga kontratang pinapirmahan sa mga supplier na pabor lamang sa kanya at may mga perang hindi dumaan sa tamang accounting. Ipinatawag si Carlo sa isang closed-door meeting kasama ang ilang board members at si Don Ernesto mismo. Sa loob ng silid, malamig ang boses ng CEO. Carlo, matagal ka nang naglilingkod sa kumpanyang ito, pero ang mga ebidensya laban sa iyo ay malinaw. Hindi ko inaasahan na aabusuhin mo ang posisyon mo. Nagtangkang sumagot si Carlo, nanginginig ang pinig. Sir, hindi po totoo ang mga paratang na yan. Isa lang itong gawa-gawa ng mga naiinggit sa akin. Lalo na ng babaeng yon, si Lira. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Ngunit hindi na naniwala ang board. Lumabas ang mga dokumento, resibo at mga testimonya na nagpapatunay sa kanyang katiwalian. Maging ang ilang empleyado na dati nananahimik ay nagsimulang magsalita laban sa kanya. Sir, nakita ko mismo kung paano niya binabago ang mga papeles para palabasing tama ang mga kontrata, sabi ni Eric mula sa accounting. At ilang beses ko siyang narinig na pinapahiya si Lira kahit wala naman siyang kasalanan, dagdag ni Joanne. Sa puntong iyon tuluyang gumuho ang mukha ni Carlo. Ang dating mayabang at makapangyarihang manager ay biglang naging kaawa-awa. Siya ay agad na sinuspinde at kinasuhan ng kumpanya.
Sa loob ng ilang araw, kumalat ang balita sa lahat ng departamento. Natanggal na si Carlo. Sa wakas, bulong ng isa. Ang dami niyang inaping tao. Ito ang tamang hustisya, sagot ng iba. Ngunit si Lira sa kabila ng lahat ay hindi nakaramdam ng tuwa. Habang naririnig niya ang mga usapan, tahimik lang siyang nakaupo sa kanyang mesa. Nang lapitan siya ni Miguel, ang sabi niya ay, "Hindi ko kayang magdiwang sa pagkatalo ng iba, kahit pa siya ang nanakit sa akin." Ang importante, lumabas ang katotohanan. Tumango si Miguel at mumiti. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ka, Lira. Hindi mo hinahayaan na kainin ka ng galit. Mula noon, mas naging maaliwalas ang kapaligiran sa opisina. Wala na ang takot at pangaaping dala ni Carlo. Ang mga empleyado ay mas nakakapagtrabaho ng maayos at mas naging masigla ang buong departamento. Ngunit higit sa lahat, nagsilbing inspirasyon si Lira sa marami. Kung hindi dahil sa tapang niya, baka hindi lumabas ang totoo, sabi ng isang kasamahan. Kung kinaya niya ang lahat ng paghamak, kaya rin nating tumindig para sa tama. At sa gitna ng lahat, alam ni Lira na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang laban. Ang pagbagsak ni Carlo ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng mas malaking responsibilidad na naghihintay sa kanya. Sapagkat ang mata ng buong kumpanya ay unti-unti nang nakatuon sa kanya, ang dating probinsyanang pinapamo, ngayon ay nagiging simbolo ng tapang, malasakit at pagbabago. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang masibak si Carlo, nanumbalik ang katahimikan sa kumpanya. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang bulungan at tanong na paulit-ulit na bumabalik. Sino ba talaga si Lira at bakit tila palaging may espesyal na pagtingin sa kanya ang matandang CEO? Isang umaga, habang abala si Lira sa kanyang mesa, biglang tumunog ang intercom. "Miss Lira, pinapatawag ka ni Don Ernesto sa boardroom. Ngayon na." Nagulat siya at lalo pang kinabahan nang makita na hindi lang si Don Ernesto ang naroroon, kundi pati na rin ang lahat ng board members. Sa harap ng mahabang mesa, naroon din si Attorney Ramon, nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Miss Lira, panimula ni Don Ernesto, ilang buwan na kitang minamasdan. Nakita ko ang hirap na tiniis mo, ang lakas ng loob na ipinakita mo, at ang malasakit na ibinuhos mo sa iyong trabaho. Panahon na, sa tingin ko, na malaman ng lahat ang katotohanan." Nagbulungan ang mga board members. Ang iba'y nagtataka, tang iba na may halatang hindi makapaniwala. Itinaas ni Attorney Ramon ang ilang dokumento at ipinakita sa kanila. "Mga kasama, nais kong ipakita sa inyo ang mga papeles na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Lira. Siya po ay apo sa pamangkin ni Don Ernesto. Ang kanyang ina ay matagal nang lumayo mula sa pamilya. Ngunit ang dugo na dumadaloy kay Lira ay hindi matatawaran." Natulala ang buong silid. Ang mga dating nakikitawa sa kanyang kahihiyan ay biglang napayuko. Ang mga hindi naniwala sa kanyang kakayahan ay napatingin sa kanya ng may hiya. Isang board member ang nagsalita. "Kung ganoon, siya pala ang matagal ninyong hinahanap, Don Ernesto? Siya ang susunod?" Ngumiti ang matanda. "Oo, sa loob ng mahabang panahon, hinahanap ko ang taong may kakayahan at maupuso na susunod sa akin, at nakita ko iyon kay Lira. Hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang gawa." Halos hindi makapaniwala si Lira sa kanyang naririnig. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Sir, hindi ko po alam ang sasabihin. Hindi ko po hinanghan ang lahat ng ito." "Alam ko, Lira," sagot ni Don Ernesto, "at iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Hindi ka nagtrabaho para umangat dahil sa koneksyon. Nagtrabaho ka dahil gusto mong patunayan ang sarili mo, at pinatunayan mo iyon." Nagpalakpakan ang karamihan at unti-unting tumayo ang board bilang pagsang-ayon sa desisyon ng CEO. Maging ang mga empleyadong nakarinig ng balita ay nagulat. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balitang ang dating probinsyanang pinapamup sa sahig ay isa palang tagapagmana ng kumpanya. Pagbalik ni Lira sa kanyang departamento,
Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tahimik ang paligid hanggang may unang lumapit. Isa sa mga empleyadong dati nangiinsulto sa kanya. Lira, pasensya na. Mali ang tingin namin sa'yo. Hindi namin alam na. Mumiti si Lira at mahinahong tumugon. Hindi ninyo kailangan humingi ng tawad. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. Lumapit si Ira at niyakap siya ng mahigpit. Sabi ko na sa'yo, hindi ka basta-basta. Lira, ikaw ang karapat-dapat dito. Sumunod si Miguel na nakatingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Ngayon, mas lalo kong napatunayan na tama ang paghanga ko. Hindi lang dahil sa pinagmulan mo, kundi dahil sa tibay mo. Sa puntong iyon, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Ang mga taong dati tumatawa sa kanya ay ngayoy bumabati ng magalang. Ang mga dapi nanlilibak ay napapahiya sa kanilang mga ginawa. Ngunit si Lira, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi nagbabago ang pagkatao ko dahil lang sa nalaman kong may koneksyon ako sa pamilya ng CEO. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa litrato ng kanyang lola na nakalagay sa kanyang mesa. Ako pa rin si Lira, ang probinsyanang nangarap at nagsumikap. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagkilala, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang taong may dignidad, may puso, at may kinabuvasang magdadala sa kanya sa mas mataas na landas. Mula nang formal na ipahayag ni Don Ernesto sa buong board at sa mga empleyado ang tunay na pagkakakilanlan ni Lira, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kumpanya. Ang mga dati nakatingin sa kanya ng may pangmamaliit ay ngayoy naglalapit na may ngiti. At ang mga dating nagbubulong-bulunan sa likod niya ay ngayon ay bumabati ng magalang. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, nanatiling mapagkumbaba si Lira. Hindi ako nandito para ipakita kung sino ang nasa dugo ko. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang mesa. Nandito ako para ipakita kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Unang pagbabago ay dumating sa mismong departamento niya. Ang dating tensyonado at puno ng takot na kapaligiran ay naging mas maaliwalas. Wala na si Carlo at kapalit nito ay isang bagong manager na mas patas at marunong magpahalaga sa bawat isa. Maraming empleyado ang nakahinga ng maluwag. Isang hapon, lumapit si Joan kay Lira habang sila'y nagkakape sa pantry. Alam mo, Lira, umanga talaga ako sa'yo. Hindi lang dahil sa nalaman naming koneksyon mo, kundi dahil sa tibay mo bago pa iyon lumabas. Kung ako yon, baka sumuko na ako noon pa. Numiti si Lira. Salamat, Joan, pero hindi ko talaga magagawa yon kung wala akong mga kaibigan na sumuporta sa akin. Kung wala sina Ira at Miguel, baka hindi rin ako nagtagal dito. Nagpatuloy ang kanyang proyekto ng pagbabago para sa mga probinsyano at kabataang nangangailangan ng trabaho. Hindi na ito basta simpleng project lang. Ginawa itong opisyal na programa ng kumpanya. Si Lira mismo ang namuno at nakita niya kung paano nagbago ang buhay ng maraming tao dahil dito. Isang binatang galing probinsya ang lumapit sa kanya matapos ang isang training session. Ma'am, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasa kalsada pa rin ako ngayon. Ngayon, may trabaho na ako at natututo pa. Naiyak si Lira sa mga salitang iyon. Sa kanyang isip, naalala niya ang sariling paglalakbay mula sa probinsya patungong Maynila. Ang hirap, ang pangmamaliit at ang pangarap. Ito ang dahilan kung bakit ko pinili ang landas na ito, bulong niya. Hindi lang sa trabaho nagbago ang kapalaran ni Lira. Sa personal niyang buhay, mas lalo siyang naging malapit kina Ira at Miguel. Madalas silang magkasabay kumain at minsan ay sabay ring umuuwi. Sa bawat pagtawa at kwentuhan nila, naramdaman ni Lira na hindi siya nag-iisa sa laban. Isang gabi, habang naglalakad sila palabas ng opisina, nagsalita si Miguel. Lira, alam mo ba, kahit hindi ka pala tagapagmana ng CEO, bilib pa rin ako sa'yo. Hindi mo na kailangang patunayan pa kung sino ka. Sa mata ko, matagal ka nang higit pa sa lahat ng nakikita nila. Nag-init ang pisngi ni Lira sa narinig.
ngunit ngumiti lang siya. Salamat Miguel, malaki ang naitulong mo sa akin. Kung hindi mo ako sinamahan noong mga unang araw ko rito, baka hindi ko kinaya. Habang tumatagal, mas nakikita ng lahat ang kataibang pamumuno ni Lira. Hindi siya tulad ng ibang lider na nananakot o nagdidikta. Sa halip, lagi siyang nakikinig at nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa, kaya't hindi nakapagtataka na mas lalo siyang minahal at iginalang ng mga empleyado. Ngunit hindi rin niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Madalas pa rin siyang umuwi sa probinsya tuwing weekend para dalawin ang kanyang lola. Isang beses, umuwi siya na may dalang maraming pagkain at gamit para sa kanilang baryo. Lola, ito po ang ilang bagay na makakatulong sa mga kapitbahay natin. Ayokong ako lang ang makinabang. Napaluha si Aling Rosa. Apo, hindi ko inakala na ang batang pinapagalitan ko noon kapag ayaw mag-aral ay siya palang magdadala ng pagbabago hindi lang sa ating pamilya kundi sa napakarami. Ipinagmamalaki kita. Bukod sa pamilya, natutunan din ni Lira na magbigay sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan. Nagpatulong siya kay Ira upang makahanap ng scholarship para sa kapatid nito. Tumulong din siya kay Miguel upang maisaayos ang negosyo ng kanilang pamilya sa probinsya. Sa bawat ginagawa niya, lalong pumatatak sa isip ng lahat na si Lira ay hindi lang basta tagapagmana, siya'y isang huwaran ng kababaang loob at malasakit. Minsan, sa isang company gathering, lumapit ang isa sa board members at nagsabi, "Alam mo, Lira, hindi ko inakalang isang araw ikaw ang magiging dahilan kung bakit nagiging mas makatao ang kumpanyang ito. Dati, puro negosyo lang ang iniisip namin. Pero ikaw, binuksan mo ang mga mata namin sa mas malalim na layunin." Ngumiti si Lira, mahina ngunit puno ng tapang. Naniniwala po kasi ako na hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay kung gaano karaming buhay ang nababago natin. At sa mga salitang iyon, mas lalo siyang tiningala ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw na sa lahat na ang probinsyanang minsang pinapamop ng sahig ay ngayon ang nagdadala ng liwanag sa kumpanya. At sa kanyang puso, alam niyang ang pagbabago ng kanyang kapalaran ay hindi lang bunga ng dugo na dumadaloy sa kanya, kundi bunga ng kanyang sipag, tiyaga at pagmamahal sa kapwa. Mabilis ang paglipas ng mga taon, ang dating probinsyanang si Lira na minsang pinapamop lamang sa harap ng mga empleyado, ay ngayon ay opisyal ng pumalit bilang CEO ng kumpanya. Ang araw ng kanyang formal na panunumpa ay ginanap sa isang malaki at engrandeng pagtitipon. Dinaluhan ng lahat ng board members, mga empleyado at ilang malalaking personalidad sa industriya. Habang nakatayo siya sa entablado, nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng damit na ulay puti, napatitig siya sandali sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang mga panahong ang parehong mga kamay na ito ay nagbubuhat ng gulay sa palengke, humahawak ng mop para linisin ang sahig at pilit na tinatago ang luha sa gitna ng pangmamaliit. At ngayon ang parehong mga kamay na ito ay hahawak ng manibela ng isang dambuhalang kumpanya. "Mga kasama," panimula niya, mahina ngunit matatag ang boses, "Hindi ko po kailanman inisip na darating ang taraw na ito. Ako ay nagsimula bilang isang simpleng empleyado rito. At alam ko ang pakiramdam ng maliit na tao na hindi napapansin, pinapahiya at minamaliit. Pero sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa pinagmulan, kundi sa kung paano siya bumangon sa bawat pagsubok." Nagpalakpakan ng lahat at marami ang napaluha sa kanyang mga salita. Maging sina Ira at Miguel na nakaupo sa unahan ay hindi maitago ang kanilang tuwa at pagmamalaki. Pagkatapos ng panunumpa, lumapit sa kanya si Don Ernesto, na ngayoy nakaupo na sa wheelchair dahil sa edad. Marigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. "Lira, anak, ipinagmamalaki kita. Ang lahat ng hirap ko sa pagtatag ng kumpanyang ito ay hindi na sayang dahil alam kong nasa mabuting kamay na ito." Hindi napigilan ni Lira ang kanyang luha. "Sir, hindi ko po alam kung paano ako makakapagpasalamat.
Pero nangangako ako, hindi ko po hahayaan na masayang ang tiwalang ibinigay ninyo. Ilang linggo matapos ang kanyang panunumpa, mas lalong naramdaman ng lahat ang pagbabago sa kumpanya. Ang mga programang sinimula ni Lira para sa mga probinsyano at mahihirap ay mas lalo niyang pinalawak. Mas marami pang kabataan ang nabigyan ng scholarship, mas maraming komunidad ang natulungan at mas naging makatao ang takbo ng negosyo. Isang araw, dumalaw siya sa probinsya upang pasayahin ang kanyang lola. Dala-dala niya ang ilang regalo, ngunit higit pa roon ay ang magandang balitang matagal nang hinihintay ng matanda. "Lola, masayang sabi ni Lira habang niyayakap ang kanyang tagapagturo sa buhay. Opisyal na po akong CEO ng kumpanya at lahat ng ito para po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko kakayanin." Tumulo ang luha ni Aling Rosa, sabay haplos sa pisngi ng kanyang apo. "Apo, hindi ko akalain ang batang tinuturuang mag-araro ng lupa at magtinda sa palengke ay magiging huwaran ng napakarami. Hindi ko sukat akalain na ang dasal ko ay tutugunin ng ganito kalaki." Iinagmamalaki kita, Lira. Kasabay ng mga pagbabagong iyon, hindi rin niya kinalimutan sina Eira at Miguel. Si Eira ay ginawang head ng isang outreach program, habang si Miguel naman ay hinirang bilang isa sa mga chief officers ng kumpanya. Sa bawat hakbang, sinigurado niyang kasama ang mga taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang lakas at pangalan. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan at mataas na posisyon, hindi nagbago ang anyang puso. Patuloy siyang bumababa sa bawat empleyado, kumakausap ng personal, at nakikinig sa kanilang hinaing. Madalas siyang marinig na nagsasabi, "Nandito ako hindi para pamunuan lang, kundi para makinig at magsilbi." Sa huling bahagi ng kanyang kwento, dumating ang isang araw na muling ipinatawan si Lira sa ospital kung saan naroroon si Don Ernesto. Malubha na ang kalagayan ng matanda, ngunit nananatili ang ningning sa kanyang mga mata. "Lira," mahinang sambit nito, hawak ang kamay niya. "Ngayon ay handa na akong pumikit. Dahil alam kong nasa mabuting kamay ang pamana ko. Hindi lang ang kumpanya, kundi ang mga taong umaasa rito. Ipinagmamalaki kita. Ipagpatuloy mo ang laban." Hindi mapigilan ni Lira ang umiyak habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang lolo sa pamangkin. "Pangako po, sir, hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala. Patuloy kong ipaglalaban ang kabutihan." At sa huling sandaling iyon, pumikit si Don Ernesto ng may ngiti sa kanyang labi. Dala ang kapanatagan na ang iniwan niyang pamana ay nasa tamang kamay. Pagkaraan ng libing, tumayo si Lira sa entablado sa harap ng libu-libong empleyado at pamilya ng kumpanya. Malinaw ang kanyang tinig. Si Don Ernesto ay hindi lamang isang CEO, siya ay isang haligi ng karangalan at malasakit. At ako, bilang kanyang iniwang takapagmana, ay nangangakong ipagpapatuloy ang kanyang pamana. Hindi kailanmang dapat maliitin ang isang tao batay sa kanyang pinagmulan. Dahil ang tunay na yaman ay nasa kabutiang puso at sa tibay ng loob. Nagpalakpakan at nagsigawan ng suportang lahat. At mula sa araw na iyon, naging huwaran si Lira. Isang patunay na ang probinsyanang minsan ay inalipusta ay maaring maging pinuno. Hindi dahil sa dugo o pangalan, kundi dahil sa sipag, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa.